Magisgot ta may tungod sa paghigugma. Loving one another. Kining word ang paghigugma usa ni ka sugo sa matag usa. It is a command by God. Now, according to the book of 1 John chapter 4 verse 7. Now, allow me to read. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. May God bless upon the reading of the scripture. Makigugma yung usag-usa, kaya gugma gikan sa Dios. Unsa ka importante ginagugma? Nganong kinahanglan pamantang nga magkigugmay? No, dili ba pwede nga magbulanay na lang ta, magdinautay na lang ta while serving God? Siguro dili, no? Pero sa kabutang nga ato ang kinahanglan nga hinumduman pag-ayo nga ang atong pag-alagad sa Ginoo kung wala ang gugma, wala ni kapuslanan. 1 Corinthians chapter 13. The whole chapter kung imong basahon, mga kapatid, matutunan mo kung anong ibig sabihin ng love. Alam mo, ang pagmamahal ay wala sa'yo. Kahit anong gawin mo, walang kwenta yan sa ating Panginoon. Kahit ikaw pa ang isang napakabuting musician sa buong mundo, kahit ikaw pa ay talented, kahit anong gift mayroon ka, even you have the gift of understanding, you have the gift of faith, but without love, you are nothing. So, unsa yun ka-importante di ay ang gugma. God commands us to love our brethren. Not to hate, but to love. Dili ang pagdumot, dili ang pagbaton og unforgiveness heart, but ang pagbaton og mapinasayloon nga kasing-kasing. Gisugo tas Ginoong to love even our co-believers. Kay mao ni ang marka sa tinuod nga mga magtotoo, sa tinuod nga mga Kristohanon, ang paghigugma sa Dios. Ang ato ang Dios nagatawag kanato aron nga magapadayag sa iyahang gugma ngadto sa matag usa. Ang Dios nagsugo kanato aron nga ang iyahang gugma mapadayag sa bisan asang suok sa kalibutan. Because kinanglan nato nga masabtan that we are the bearer of His image. We are the bearer of His likeness. Ang mga Kristohanon, ang mga magtotoo, mauni ang magdala sa imahen sa Ginoo. Now, ang atong Dios gugma, ang atong Dios mahigugmaon, ang atong Dios masinabuton, ang atong Dios mo pasaylo sa mga tao na kinulsol. Now, kiniusab atong himuon kay kita man ang imahen. God wants us to show His character to the four corners of the nations, to the four corners of the world. Dili lang sa imong pamilya, kundi para ni Satanan. If we cannot love our brothers, now, who are sin, kini lang atong nakita, now how can we love God who is unseen? Di nato makita ang atong, di nato mahigugma rather ang atong nakita, na usa pa nang wala makita nga walay klaro. Diba? So, ang usa ka may butang nga makabaluta, nga mahigugma sa Ginoo, ug mudawat sa Ginoo. Then after that, nanagugma nato sa Ginoo, sama sa usa ka sugo, love your God with all your soul, with all your hearts, with all your minds, and with all your strength. Kung kininaanak ka nato, mureplika ni sa ato ang paghigugma sa gawas, paghigugma sa ato ang mga kasilinganan. Because the second commandment is love your neighbor as you love yourselves. So usa ka may butang nga dili nato makalimtan, mahinumduman nato ang pagkaimportante sa paghigugma sa atong isikataw. Yesterday, we were talking about respecting one another. Importante yon.
Kasi pag wala tayong respeto, dili pod makita ang imahen sa Ginoo nato. Dili pod makita ang pagkakristohano nato kung kita wa tay respeto, bisan dili atong gamit atong gamiton, bisan ato ang hinulman di na nato maiole. Usahay makalimtan yun, no, sa matag usa apan usa lang kabutang nga kung naa may hinulman kwarta ibalik, kung naa may utang bayaran. Ayan, no, muna usa ka maayong butang. And then ang paghigugma nato sa atong isikataw usa ni kabalaod. Now kay usa man kabalaod, allow me to read the book of Mark chapter 12 verse 31. Love your neighbor as yourself. There is no commandment or there is no law greater than this word, to love. Walay makalabaw ni ining maong balaod according to the Bible, ang paghigugma sa imong isig katawo. Kaya ang tanan nga nahigugma sa iyang isig katawo, wala magbuhat og sala sa iyang isig katawo. Wala manamastamas sa iyang isig katawo. Wala backbite against his fellow, against his parents, against his brothers and sisters, and against his pastors. Tanan nga nahigugma sa iyang isig katawo, wala magbuhat og sayop batok siyang isig katawo. Supposed to be ang atong mga hall of justice, ang atong mga bilangguan, no? Wala na untay priso, wala na untay pasakaan og kaso diya sa atong hall of justice if everyone truly loves his neighbor. Wala na gyud, no? Ang atong balaod will be out of order na unta if everyone truly loves his neighbor. So inana gyud unta ang dapat mahitabo, malinawon og tungod kay ang matag usa naghinigugmaay ang usag usa nahigugma sa iyahang isig katawo, so dili siya makahimog sala sa isig katawo. So walay kaso nga mahitabo, walay mahitabong ipriso o walay mga violenting tao sa tibuok kalibutan kung ang tanang tao Christianized pa, no, sa atong Ginoo. Now, ang ikaduhang sugo is usa ka pagkinabuhi, no? God commands us to live in love. Ang pagkinabuhi uban ang gugma. Dili lamang imong silingan imong higugmaon, kundi ang imong isig katawo. Love one another. Dili lang ni paghigugma sa mga clergymen, di lang ni pagtawod sa mga clergymen, di lang ni pagtawod sa atong ginikanan, paghigugma sa atong ginikanan, dili lang paghigugma sa mga taong angayan nga higugmaon, bisan katong mga taong dili angayan. Di ba na ay mga tao nga usahay maot king batasan, now atong padaygan sa atong gugma pinaagi sa pagsabot. Na ay mga tao nga di masabtan ang kinaiya, pinaagi sa gugma atong sabton, din atong tudluan, atong sawayon sa ilang ginahimo nga di man maayo. Di nato bugbugon, di nato sampalon, di nato tadyakan, kundili sawayon, istoryahan, i-counsel sa iyang sayop para mabag-o siya. Ang atong gamiton din na is ginatawag nato na og heartily review. Inasingkasing nga papadlong, masakitan man siya o dili, basta atong gihimo ang pagbadlong, pagsaway, kay mauna ang naa sa Biblia. Ang pulong sa Ginoo gigamit na pagbadlong, pagsaway, pagkuruahi nimo. Sakit biya ng sawayon ta, sakit po ng badlungon ta, kay para nato murag na kaminos, para nato nang hilabot nga ato maning problema unya nay magabadlong, pero dili na mao. Ang tuyo si Ginoo, badlungon ka, sawayon ka, i-correct ka sa imuhang incorrect nga trabaho, incorrect nga pinulungan. Mga di ta masakitan. Kung naay mga taong gigamit sa Ginoo to correctio, ibig sabihin, love na love ka ng ating Panginoon. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon dahil kinukorek ka. Yun ang sinasabi ni Lord. Whom I love, I will rebuke. Whom I love, God will discipline. Iyang ginadisiplina ang iyang mga hinigugma. Ibig sabihin, sawayon, badlungon, pahinumduman, nga ang imong gihimo is mali.
ang imong gihimo is makaulaw, ang imong gihimo is dili maayo. So, kung ang tao nga imong sultian, mahal nimo, and then mahibaluan niya nga kini importante para niya, kung iya kining hatagan og pagtagad, iya kining higugmao ng pulong, hatagan niya og pagmahal, din iyahang i-valued, din iyahang dawaton ang maong pagbadlong o pagsaway. Mao ni ang ginatawag og teachable spirit. Teachable nga kinaiya, matudloan, masaway, muuswag ka, muhamtong ka diha sa Ginoo, mulig-on ka, because imuhang gi-embrace ang pulong sa Ginoo. Imong gi-embrace ang love ni God, and then kanang love nga naa nimo will become your legacy, and that legacy will pass down to the next generation after you. Maayo man o dili ang ato ang legasiya, it will pass down to the next generation after you. So na natong pagpili, ang pagbaton ba og dili maayong legasiya o ang pagbaton og maayong legasiya. God loves to live in us. Naigugma siya aron nga magpuyo siya dinhi nato, og sa diyang naana siya nato, mahimo putang may gugmaon ngadto sa uban. Dunay mensahe sa 1 John chapter 4 verses 12 to 16, if I'm not mistaken. But if we love one another, God lives in us. May gugmaay ta sa usag-usa, simpre ang Dios nagpuyo nato, and His love made complete in us. Muhatag siya kumplito, completeness sa ato ang kinabuhi. Whosoever lives in love, whosoever lives in love, lives in God. So, importante yun nga atong hatagan o pagtagad ng pagigugma. Pagigugma sa matag usa. Because the Bible says, whosoever lives in love, lives in God. 1 John chapter 4, verses 12 to 16. Usa ka mensahe nga ipahinumdum nato aning adlaw, aning kautuhon, na ang importante sa atong pag-alagad ang paghigugma sa Ginoo. Mahuman man nato ang pipila ka mga plano nato sa kinabuhi, aduna naman tay pagtuo sa Ginoo, aduna naman tay paglaom sa Ginoo. Apan ang pinakadako niya ng tanan, gugma. Gugma. Kay kung wala tay gugma, mahimong wala tay kapuslanan. Makabalo man ta sa tanan nga mga gasa, makabalo man ta sa tanan nga mga butang, mahimo man tang manggialamon, mahimo man tang propeta, pero kanang tanan walay kapuslanan kung walay gugma. Ang pagdinumtanay maoy hinuoy anaa, ang pag-inawayay, ang pagdilibakay, walay gugma. So walay kapuslanan ng tanan natong nabatunan bisan pa atong kwarta. Kay ngano man, maunay mudala nimo ngadto sa linaw nga kalayo kung ang gugma wala sa matag usa. So di nato na kalimtan. Adunay mga pastors against pastors. Adunay mga leaders against leaders. Co-Christians against co-Christians. Dili nakita ang gugma. Na ang pagpataasay, naa ang pagpanghilabot sa usag-usa, dinaa ang kasing-kasing nga dili mapinasailoon ug dili mahigugmaon. So unsa may mahitabo nato, moabot ang kamatayon. Unsa may mahitabo nato, moabot ang katapusan. Unsa may mahitabo nato karong gabi unya dapit naa na ang Ginoo. Unsa may mahitabo nimo kundi nakakabuntagan. Igsoon ko hatagig panahon ng pulong sa Ginoo. Anyone who valued the word of God, their lives would never be the same again as before. Anyone who embraced the word of God, their lives would never be the same again as before. Ayaw ninyo kalimti ang mensahe nga atong gipaabot kaninyo this time. Dili na nimo balik ninyo igsoon. Ang gugma magwagtang ni sa kahadlok. Love vanishes fear away. Mawala ni nimo kahadlok sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, kahadlok pagtikang paghimo sa buluhaton sa Ginoo,
kahadlok pagtuman sa mga butang nga aron i-bless ka sa Ginoo, kahadlok sa pagtuman labi na sa mga paghatag nga tama diha sa Ginoo kay para nimo mawad-an ka. Na kay pagduha og kahadlok kining gugma igsoon nga gikan sa Dios, mao ni ang magwagtang sa imong kahadlok, magwagtang sa imong pagduha-duha. There is no fear in love, the Bible says. Kung gisulti ni sa Biblia, tinuod og dili ni siya bakak. Walay pagduha-duha, walay kahadlok diha sa gugma. Maisugon ang lalaki nga nahigugma sa babay, bisan aduna pay mga babag, padayon siya nga mahigugma sa babay o mupakasal sa babay, bisag daghan pang tutol, bisag daghan pang mga obstacle sa ilang pagminahalay. Ang uban makalas ang kinabuhi tungod lamang sa gugma. This is what God did. He gave His Son. He gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross. And then when Jesus Christ died on the cross, He shed His blood, and then just to cleanse our sin, because God loves us. Kung kita adunay gugma sa Dios, no matter unsa man ang mga obstacles sa atong kinabuhi, continue to love God, continue to serve God, continue to do what God wants you to do. Mauna ang gugma, mga kaigsunan. Love, kanang perfect love drives our fear out. Paggawas ka na sa ato ang kahadlok igsoon. Kahadlok sa pagtuman sa tanang buluhaton sa Dios. Because fear has to do with has nothing to do with has nothing to do the will of God. This is what I mean, no? But ang kahadlok aduna siya buhaton, kauban na ang punishment, no? Kung ang kahadlok magpabilin nimo, mo resulta tag punishment. 1 John chapter 4 verse 18. So niining kahaponon, manghinaut ako nga ang matag usa nga namati right now, you will know the secret, ang sikreto nga diin magpadayon ta, nga mainiton, magpadayon ta nga madasigon diha sa gugma. Let the love of God be in you. Walay maghatag ni ana nga silingan nga tinuod nga gugma. Inyong ginikanan, lumalabay lamang ang gugma sa inyong ginikanan. Sa inyong higala, sa inyong bana o asawa, kining human love, lumalabay lamang na siya. Moabot ang panahon nga di na mo magkasinabot, mawala ang gugma sa banag asawa. Mawala ang gugma, then it would result divorce. Nga naman, nawala ang gugma because they don't have the characteristic of understanding. So, this afternoon or today, I want to introduce to you the characteristic of understanding. This characteristic is the first characteristic to be an effective leader. Kahit saan ka, pribado man o publiko, no? Kung meron tayong characteristic of understanding, it will preserve our relationship with our fellow. And also, ang husband and wife, kung na sila'y characteristic of understanding, it will preserve their marital relationship. Ang pagigugma nga tawhanon would not preserve your marital relationship. Maguba, mausab, kundi na mo magsinabtanay. So therefore, characteristic of understanding will preserve your relationship as husband and wife. And kining characteristic of understanding is came from God. Gikan ni si Ginoo. Ang atong pagkahadlok sa Ginoo, diha magsugod ang atong kaalam o kahibalo o pagsabot, because naa na ang kahadlok nato sa Ginoo. Fear is the beginning of wisdom. Kadlukan nato ang Ginoo, tugutan nato ang gugma maghari sa atong kinabuhi, ug kini mao'y magwagtang tanan nga kahadlok pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Magkahadlok ta pagbuhat sa supak sa kabubuton sa Ginoo. Apan kinahanglan nga di ta magkadlok
sa pagbuhat sa buluhaton nga ipabuhat kanato sa Ginoo. It's me, Pastor Joey De La Pinea, speaking of life, and our prayer today is, Lord, pwede mong tawagin si Lord right now. You can call God anytime, but now, this is our prayer. If this prayer is your prayer, God will do something in your life. God will do something in your hearts and in your mind. You can call the name of the Lord. Lord, make me a loving person. Gawin mo ako, Panginoon, na mapagmahal na tao. Kahit kalaban, gawin mo akong mapagmahal. Kahit sa mga taong ayaw makipagbate, sa mga taong ayaw makiusap, at hindi nila ako nagustuhan, you can pray that, Lord, make me a loving person. And may the people around me know that you are loving God through me. Pinaagi nimo sa pamamagitan sa iyong buhay, malalaman ng buong mundo na ang ating Diyos ay mapagmahal dahil nakikita nila iyan sa iyong sarili. May God bless upon the reading of the scripture. It's me again, Pastor Joey De La Pinea, speaking of life. God bless you. God bless you.